Hi mga ka-bakers! Kumusta na kayo? Eto na nga po ang ating napakasarap na ube merang cookies! Handa na ba kayo? Ang mga kailangan natin ay fresh milk to 50 ml, sugar to 50 grams, salt 1/4 teaspoon, margarine or butter 40 grams, baking soda 1/2 teaspoon, baking powder 1 teaspoon, soft flour 400 grams, ube flavor 1 teaspoon, at ube food color na 1/2 teaspoon. Ilagay na natin ang gatas, asukal, baking powder, asin, ube food color, ube flavor, margarine or butter. Then na itong ilagay sa ating mixer at buksan na natin ang ating mixer. Naglagay na nga rin po pala tayo dito ng ating baking soda. At dahil nadurog na nga po ay atin na nga pong ilagay ang ating soft flour. Dahan-dahanin lamang po natin. Pagkatapos ay atin na pong haluin ito para po magsama-sama na po ng tuluyan ang mga sangkap na ating inilagay dito. Ayan, at dahil okay na nga po at nahalo na nga po natin ito at pure na nga po ito mga ka-bakers, ay i-ready na po natin ang ating piping bag dahil atin na po itong ililipat. Basta po haluin lamang po natin ng haluin ng maigi ang ating minix. Pagkatapos ay i-ready na po natin ang ating plancha na meron pong dusting flour. Maglagay po muna tayo ng ating mantika bago po natin ito lagyan ng ating dusting flour. At yung tip nga po pala natin dito ay bilog lamang po siya. Pagkatapos po ay atin na po itong ilagay. Yung size naman po mga ka-bakers ay isang pisil lamang po. Pero depende po yan sa inyo kung gaano po kalaki or kaliit ang gusto po nating gawin. Yan. At eto na nga po mga ka-bakers, tapos na nga po tayo sa pagpapipe. At eto na nga pong lahat. Ngayon naman po maglalagay po tayo dito ng ating desiccated coconut. Ayan. Atin lamang po siyang i-sprinkle or dahan-dahanin lamang po nating ilagay. Pagkatapos po ay pwede po natin itong itaktak para po hindi po masayang ang mga nailagay po sa gilid. Pag nalagyan na po lahat ay ready na nga po ito para sa ating oven. Ang oven temperature sa taas ay 200. Sa baba ay 200 din at ang baking time ay 8 minutes lamang. Pagkatapos po ng 8 minutes ay luto na nga po ito mga ka-bakers at atin na nga po itong hanguin. Ayan. At pwede po natin itong palamigin bago po natin ito lagyan ng ating icing or meringue filling. Kapag malamig na po ay atin na nga pong itihaya or ayusin ang kalahati nito dahil yung kalahati po kasi ay atin po siyang ipangtatakip. Ngayon naman po ay naglagay na nga po tayo ng ating meringue filling or meringue icing. Ang ating pong ginamit dito ay sugar syrup 200 grams, tubig 1/2 cup, 2 itlog at 1 vanilla teaspoon. Atin lamang po itong minix hanggang po sa umalsa na po ang ating itlog. Pagkatapos po ay atin na po siyang nilagay sa ating piping bag na may tip at atin na po itong inilagay. Pag nalagyan na po yung kalahati ng ating mga binik, ay kukunin na po natin ng isang kalahati at atin na nga po itong ididikit. Yan, idikit lamang po natin ito ng dahan-dahan. Huwag po kayo mag-alala dahil hindi naman po ito mabilis matanggal. At pag dinikit po siya, ay nakadikit na po talaga siya mga ka-bakers. Except na lang po kung atin po siyang paghihiwalayin. Atin na nga po itong isalansan or ilagay sa ating plancha. Ayan, dahan-dahanin lamang po natin sa paglalagay. Pero no worries naman po mga ka-bakers dahil hindi naman po mabilis matanggal ang ating ube merang cookies. Ayan, at dahil nasalansan na nga po mga ka-bakers, eto na nga po talaga ang ating napakasarap na finished product ng ating ube merang cookies. Ayan, na sobrang sarap naman po talaga mga ka-bakers at hindi po talaga kayo magsisisi dito. O di po ba napaka-cutesy? At higit sa lahat naman mga ka-bakers, napakabenta po talaga nito dahil lalo na po at pasukan, mabentang-mabenta po talaga ito sa mga kiddos. Kaya naman mga ka-bakers, ano pa pong ating hinihintay? Ito na po ang isa sa ating mga pang-negosyo tutorial. Lahat naman po ng ating ginagawa ay pang-negosyo. Kaya naman mga ka-bakers, mamili na lang po kayo dyan kung alin po ang ating feeling natin na best para nating ipang-negosyo. Go, go, go mga ka-bakers para sa ating pangkabuhayan at para sa ating pamilya. Kaya natin ito. Kaya naman po, eto na nga po ang ating food for the soul ngayon. 2 Pedro 3 verse 9. Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya ng kanyang pangako
gaya ng inaakala ng ilan. Sa halip, nagbibigay siya ng pagkakataon sa lahat sapagkat hindi niya nais na may mapahamak, kundi ang lahat ay makapagsisi at tumalikod sa kasalanan. Amen, amen, amen. Atin itong pagnilay-nilayan mga ka-bakers, marami tayong matututunan dito. At lahat naman tayo makasalanan at binibigyan tayo ng ating Panginoon na magbago. Ngunit, kagaya nga ng sinabi dito, ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa kanyang pangako. Kaya naman kung ano ang kanyang ipinangako, siguradong ito ay kanyang tutuparin dahil ang Panginoon ay hindi sinungaling, bagkus siya ang Panginoon na tapat, mapagmahal, totoo at hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanpaman. Paalam muna mga ka-bakers, hanggang dito na lang po muna ako. Paalam muna, take care at higit sa lahat ay God bless.